Hi, January 13, 2021. And I had been very much concerned about this certain condition in our environment today na talagang malaking nagiging epekto sa kalusugan ng mga alaga nating baboy. It has been days na gusto kong mag-record na naman for this information para sa inyo. Actually, itong mga bagay na to has been mentioned before sa mga previous uploads ko sa YouTube channel ko. But still nakita ko ang necessity na uulitin ko ito. Some of these things na mame-mention ko today has been mentioned in the past, pero para bang hindi na absorb ng maayos. So I want to repeat this. Nowadays, we have a very cold temperature na nagiging pinaka-basic problem sa pag-aalaga ng baboy. Ang temperature natin ngayon is sobrang lamig. Sobrang lamig na una-una nating mararamdaman dito or makikita natin sa pag-aalaga ng baboy is yung pagtatay ng biik. It's not really pagtatay, kundi yung basa yung dumi nila na most likely magrereklamo yung mga backyard farmers na nagtatay. And to somebody who does not want to address the basic problem, gusto na lang nila kagad bigyan ng solution. Yes, we can do things about that. But what do you think will happen kung bibigyan natin ng gamot, then hinahayaan naman natin yung causes na patuloy na magiging problema sa alaga natin? What do you think will happen? I have these always statements na bigyan man natin yan ng 1 toneladang gamot, 1 drum na gamot, kung hindi naman natin inaalis yung causes. What do you think will happen? The reality is this. Ang nangyayari, pagpunta natin sa kulungan natin ng baboy sa umaga, basa ang dumi ng biik natin, ng baboy natin. Then, mid-morning, medyo tumutuyo, tumitigas. Pagka mainit, pag sumikat nagpakita si Haring Araw. No, pero, pagdating na naman sa bandang hapon, nagiging basa na naman. So, in your very simple mind, ano kayang nagiging dahilan? Bakit tuwing nawawala si Haring Araw, tsaka naman nagiging basa yung dumi ng baboy natin? So siguro hindi ko naman kailangan ipapaliwanag yan. Alam nyo na yan. Na ngayon, ang problema natin is basically lamig. Na ngayon, pag malamig yung panahon natin, nai-stress yung baboy natin. Pag na-stress yung baboy natin, ang mangyayari dun is magbabago ang kanilang pagkain. Magbabago yung eating behavior, drinking behavior. So, pag nagbago yan, pag tuloy-tuloy, kasi gabi-gabi na lang na subject sila sa stress. Ang masama pa kung sa umaga na prolong pa dahil hindi nagpakita si Haring Araw. So, tuloy-tuloy. Now, pagka tuloy-tuloy na hindi nakakakain ng maayos, hindi nakakainom ng tubig, ang mga alaga natin ay dehydrated. Dehydrated in the sense na bawas ang nutrition nila, bawas yung water intake nila. So, ang pinakaunang solusyon na ginagawa natin is not necessarily gamot kagad, but we have to replenish the foods na na-deprive sa kanila sa pagkawala ng gana nilang kumain, sa pagkawala ng gana nilang uminom. So, electrolytes, dextrose powder, it's just like being admitted in the hospital. Wala pa si doc, wala pa yung doktor, attending physician natin. We will be given suero, bibigyan tayo ng dextrose just to keep us alive, to keep us hydrated until such time na nandoon na yung attending physician natin. The same thing din dyan sa baboy natin. We are going to give the electrolytes, dextrose powder sa alaga natin. In the meantime, habang hindi pa sila kumakain,
And then in most instances, amazingly, hindi sila nanghihina dahil fully replaced yung nutrition nila with the dextrose powder or the electrolytes. Now ngayon, kahit na binigyan man natin sila ng ganyan, still we will have to address the problem. What is the problem? Yung lamig. Yung lamig sa magdamag na nagiging dahilan ng lahat ng problema. Itong lamig na to, ang pinaka-basic na naging masamang effect sa baboy natin, sa alaga natin, is mataas ang humidity sa pen natin dahil sa sobrang lamig. When we say humidity, mataas ang water content. Pag mataas ang water content, mataas ang tubig sa nilalanghap na hangin. And hindi ko na kailangan isabihin sa baboy, kahit tayo na lang, lumabas ka ng bintana, dumungaw ka sa bintana, lumabas ka ng pintuan, mararamdaman mo by now, kahit at this time of the day, today, at this time is more or less 11 p.m., mararamdaman mo yung lamig na pumapasok sa ilong, and this lamig is with the tubig. Mataas ang humidity sa malamig na panahon, matubig ang hangin, papasok yung tubig na nalalanghap ng baboy natin, nalalanghap natin sa ilong, and then ultimately papasok sa baga. And then, I do not want to talk about technicalities because let us all leave this to the experts, leave this to the to those who are in the profession of protecting our animals. Ang sa akin lang naman is I'm going to give a bird's eye view. Pag nakakalanghap tayo ng tubig, meron akong nagiging common na idiomatic expression. What if tuwing gabi is nilalagyan natin ng isang sandok na tubig ang baga ng baboy natin through inhalations of the mataas na humidity na hangin, mataas na water content sa hangin na nalalanghap. So, maiipon. Pag naipon yan, magiging matubig ang baga natin. In a layman's term, sa ating pinaka-ordinaryong tao, may naririnig tayo. Paano kaya kung matubig na yung baga ng tao? Madaming magiging complications. And these complications will start sa pagbabad ng baga sa tubig. Magiging mahina ang lining, ang very thin lining sa baga. Pag nasira yan, mapupunit, they will be prone to infections. Again, let us leave the analysis to those who have studied this matter, na anong mangyayari pag magiging matubig ang baga ng hayop, ng tao. Pero it is a given fact na pag magiging matubig ang baga, nagiging prone to pneumonia. And there are some strains ng pneumonia na medyo limited naman yung alam ko, but let me explain. There are strains ng pneumonia na in a matter of 2-3 days papatayin ng baboy natin. Meron din namang mga strains ng pneumonia na matagal naman. Magsasuffer ng weight loss ang baboy natin dahil hindi natin na-address. Binigyan man natin ng gamot pero still nandun pa rin sila. Remember, ang palagi kong tinuturo, a heated pen is a must in every piggery to protect or preserve the health of our pigs. So, kailangan talaga gawa natin ng paraan na pagiging mainit ang kulungan natin ng baboy para hindi sila magiging prone sa respiratory problem. Ako nga sarado yung bahay, masyadong malamig, hindi ako nakapaghanda ng tamang kumot, manipis kumot ko, hindi ako makakatulog magdamag. Lipat panay ang bangon mo para lang hindi ka magiging affected masyado ng lamig. Yung tinatawag nating hypothermia, in which marami sa mga baboy natin doon nag-uumpisa. Hypothermia, then magiging respiratory problem.
So now, ibabalik ko na lang din ulit. Solutions to the basic problem for now is painitin natin yung kulungan natin ng baboy. Yung mainit na kulungan natin ng baboy, as I had been mentioning it in my previous post, mainit with a temperature of no less than 30 degrees centigrade. Then, let us not allow, huwag natin hayaan magiging malaki ang temperature change, increase or drop in temperature of more than 6 degrees centigrade. Kasi, pag nangyayari yan, it's time na nagbabago yan, ang mga baboy natin na i-stress. Once they are stressed, nagbabago yung eating behavior. So, kailangan na naman natin i-replenish yung hydration nila. So, napakaraming complications talaga. Now, ngayon, let's just, in passing, pag-uusapan natin kung paano natin paiinitin yung kulungan ng baboy. Kulungan natin ng baboy, painitin natin. We do give so much light. Bigyan natin ng maraming ilaw. Kaya nga lang, if we're going to be rely on electricity, hindi natin ma-imagine kung gaano kataas ang itaas ng electric bills natin. Pero I have some alternatives na sinasabi ko, tinatawag ko oftentimes na artificial heaters. If you could imagine a lata ng mantika, rectangular cylinder, bubutasan mo sa may lower portion, say 1/3 of the total length, the total height, or 1/4 of the total height. Butasan mo sa palibot using kutsilyo or pako. Then, using branches of kahoy na parang braso kalalaki. Magsiga ka ng isa o dalawa sa ilalim sa loob. Then, pag nagbabaga na yan, cover it. Patungan mo pa ng marami hanggang mapuno. Once puno na siya, cover the whole cylinder with the anything na hindi masusunog. And if we're going to do that, yung heat na magagawa ng isang lata ng mantika will be giving us the heat na kakailanganin natin from dusk till dawn. Now, if nagawa na natin yan, sasabit natin in between kung saan man dun sa pen natin na mas malawak ang masasakop ng init. Kung hindi kakasya yung isa, make it 2. Hindi kakasya yung dalawa, make it 3. Para lang ma-maintain natin ang temperature of no less than 30 degrees centigrade. Mabawasan natin yung humidity. Mabawasan natin yung water content sa tubig sa hangin na nalalanghap ng mga baboy natin. So by that, ganun lang kasimple. No more further explanations, I guess. Siguro naman lahat nakakaintindi ng Tagalog. Puro naman tayo Filipinos dito. So, sana naintindihan nyo. This is just a very common problem nowadays. Global warming is no longer an issue here. Sa araw, may times na mainit. But, sa gabi, hindi na dumarating yung heat wave because fully protected na tayo ngayon ni ozone layer, unlike just before the pandemic. Before the pandemic, ang heat wave from the other side of the earth, dun sa kabilang dako ng mundo kung saan dun sa sumisikat, nararamdaman natin dito sa atin kahit gabi. But this time, it is no longer happening. And ito na, yung mga na-mention ko ng first few months of the pandemic. Bagyo is now, yung mga frost, nandudo na. Nagiging yellow na yung mga supposedly nakikita nating dewdrops. Hindi pa ba kayo naaalarma niyan? Things must be addressed as early as possible. If you are very sincere in our backyard hog racing, I will not talk for the piggeries because they do have their own intellectuals. They do have their own veterinarians who could address the problem. Tayong backyard, wala tayong veterinarians, hindi tayo maka-afford
mag-hire ng veterinarians. So, let us just talk things about this heart to heart. So, it is my heart talking to you. Kailangan natin painitin ang kulungan natin ng baboy. We are no longer experiencing the global warming. I repeat, global warming is no longer here. Kung patuloy tayong magbababoy, we will have to be very serious about the temperature. We will have to be very serious of warming up our pen. Nagiging magiging makulit na ako eh. I have been sharing all this for over a year now in my Facebook post, in my YouTube channel. Still, inuulan pa rin ako, sir, boss, engineer. Bakit nagiging ganito yung baboy ko? Minsan napabiro ko na nga rin sinasagot eh. Aywan ko sa'yo. Nandyan ka sa Ilocos, nandito ako sa Iloilo. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa baboy mo. Because you have not been learning your lessons. Sinunod nyo man ako initially last year, pero ngayon you have the same questions, the same problems. What do you think will be in my mind? Can I accuse you of being as a grade 1 section 11? Mag-graduate naman kayo. Sana naman magtutulungan tayo. Do not keep on asking questions that has been answered already. Please, magtulungan tayo. If you want further questions, wag naman sabihin na anong nangyari sa baboy ko. Because I really don't have any idea. Nandito ako nagkakayod, naghahanap buhay for my retirement. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa baboy mo from far north, from Ilocos, from far south, from Mindanao. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa baboy nyo. But still, I am here. Nagtsatsaga pa rin akong tumuro sa inyo. Sana, huwag nyo man masamain kung tinamaan kayo. Take this as a lessons learned. So, maybe mahaba na ito. Next time, usap ulit tayo.